we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pirang pasahero sa Naga City nahandal ang kasong dagos ng halion ang mga traditional jeepney. Grupo kan mga consumer asin commuter sa Bicol nagtutubod na mas maaasigurar ang seguridad kan mga pasahero sa modern jeep. Uyan report ni Chris Novello. Sa ibong kan pag-asigurar kan LTFRB Bicol na mayong dapat na ipaghandal ang mga commuter sa Bicol Region in kaso dagos nang ipapunduan pagbiyahe kan mga tradisyonal na jeepney. Daiman ginari mali kayang maghandal kan mga pasahero sa Naga City. Pira sa mga ini ang napapaisip na tibaad madipisilan sindang magsakay mantangan diba? Tibaad maglangkaw pa ang pamasahe kun modern jeepney na an mabiyahe. Panibagong adjustment yun lalo na sa mga pasahero kagaya ko. Mahirap. Tsaka yung tataasan pa nila yung pamasahe, parang hassle yun. Masakitan po kami magsakay na araw kayo mga commuter po kami. Sa araw kayo ng jeep po. Pag nawara po niyo. Alagad kung ang chairman kan organisasyon kan mga consumers and commuters sa Bicol ang haputon, daon naintindihan subot niya ang pinagdalaban kan mga driver asin pinaghandal kan pirang pasahero. Alagad mas maasiguro subot ang seguridad kan publiko kung mga bagong jeep na ang mabiyahe. Yung mga talagang karagnan, delikado na pong maaksidente ang mga tao dyan dahil itong mga karag na ito ay mga parang running copy na ito. Kaya yan po, ipayag po akong face out yan dahil sa kapakanan na rin ng mga mananakay. Enot naman na pinagsyerto kan LTFRB na all set na ang sindang contingency plan para sa nasambitan ng sitwasyon. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Commission on Higher Education pigsugo na ang mga universidad asin kolehiyo sa nasyon na punduhon na ang pag-uprisir nin senior high school program. Grade 12 students na nagkaklase sa mga pampublikong universidad asin kolehiyo sa nasyon papagradwaro na sa nangunya na 2024. Ang pag-aandam kan DepEd asin mga eskwelahan sa report ni Chris Novello. Planong maglipat ng eskwelahan sa masunod na school year kan grade 11 student na si Leonard. Plano kaini mag-transfer sa Sarong State University sa Albay para sa mas magyon subuot na oportunidad. Alagad, dai kaini mali kang madismaya kan maaraman na dai na maako ang mga state universities and colleges, magin local universities and colleges nin senior high school program puun sa school year 2024 to 2025. Nag-iisipan mi nga ni Mama kung saan talaga kami kung saan na talaga ko i-enroll na eskwelahan. Pwedeng mag-public or private. Ang ano lang po dyan, garo, ang bakong magayon is dikit na lang ang opportunity. Katakod kaini, mismong Commission on Higher Education na ang nagsugo sa mga SUCs as in LUCs na pundo na ang pag-opresir ng senior high school program. May nakasubot ni legal na basihan para mag-opresir pa ka na sambitan ng program. Ang mga SUCs as in LUCs. Naging magkatuwang kaya ang CHED as in DepEd sa transition period kan nagpupuon pa sana ang implementasyon kan K-12 tinuli sa kakulangan ng classroom as in mga paratukdo. Huwag nang tumanggap ng grade 11 kasi sinabi ng DepEd tapos na ang transition period, hindi na namin babayaran yung pag-aaral ng mga tatanggapin nyo na grade 11 students. Sa Bicol Region, Susog Gidevera, solamenteng sarong LUC pa sana ang nagpundo sa pag-ako ng senior high school program. Actually, since 2013, ang Dr. Emilio B. Espinosa Sr. State College of Agriculture and Technology or the DepEd in Mandaon, Masbate. Dahil na siya nag-offer talaga ng senior high school. Ninhuli sa kasuguan na ini kan CHED, inantisiparanan mga eskwelahan na kan DepEd ang pagdakol kan mga enrollees na alis sa mga SUCs as in LUCs. Mayo man siya disruption ta ang DepEd po. Sanay na kami sa mga blended modalities. Sa shifting, for example, so we can always adapt
ini mga modalities na nga ning masiguro na ang mga aki na dai na nga ni daw man ma-absorb, yaon sa mo kung sa mo ma-enroll, and we will respond to that accordingly. Taong 2012 kanin implementar ang K-12 program curriculum sa nasyon o ang pagdagdag rin 2 taon sa secondary education. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Bagong hairstyle as in fitness goals this 2024, paano daw ma-achieve kan publiko? Ang simbagjan kan pirang salon as in fitness gym sa Camarines Sur, aramon ta sa report na ini. 2 hours, 6 days a week kung mag-gym ang 18 anyos na si Anthony. Target niya this 2024 na ma-achieve ang sa iyang dream body. Fat loss. Tapos gusto ko pong ngunya na 2024 magsali sa competition po. Anong competition? Sa mga bodybuilding po. Paglaog pa sa nakan 2024, puon kan Enero 2, narisa na subuot ni Coach Keith ang pagruso liwat kan mga gym goer. Kadaklan sa mga ini, maut nang i-burn ang calories and fats na natipon sa wala tuong karakanan durante kan holiday season. Mantang an iba, pigpupuuna naman ang sa indang balik alindog program. Sigun kay Coach Keith, nganing marealisar ini, motivation as in fitness goal ang pinakakaipuhan. Siyempre pag first time ko, dapat may coach para safety din sa mga machines, para aram din gamiton gabos. Para sa imong piguhurot na fitness journey, big no-no man subuot ang crash diet o bigla na pagbawas sa pagkakan. Bigla nyo i-stop yung carb source nyo or yung mag 1 meal a day lang kayo kasi mawawalan kayo ng energy niyan. Tapos ang iba naman na yun, hindi naman, ang iba students, ang iba nag-work. Ang nyo yan, ang energy levels nyo, biglang babagsak yan. Kaya wag nyo bibiglain ng kung wala kayong advice sa coach, wag nyo basta-basta mag-cut ng mga foods nyo. Nganing mas makumpleto pa ang piguhurot na New Year, New Me, why not try a new hairstyle? Ngunya na 2024, wolf cut o butterfly cut subuot ang nasa top of the list para sa mga babae. Kaiba na dyan ang pagpalaag din highlights, nganing mas mabuhay ang kulor kan buhok. Para man sa mga lalaki, hali sa fade undercut na nauso kan 2023, Korean cut naman ang trend for 2024. Ang iba, pigpapakulayan pa. Depende po ma'am sa look nung taong kailangan po maging maganda yung outcome ng hair. And then sa mukha po namin tinitignan po yung na mababagay po sa kanya. Sa shape po ng mukha. Sigun kay Luis, depende man giraray sa lambang individual ang sa indang maawot na hairstyle. Alagad yaon ang mga hairstylist nganing magiyahan sa mas mabagay sa inda. Basta ang importante, ano man ang mapili na dream body o dream look, magindalan ini to be confidently beautiful and pogi this 2024. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Abo asing sipon nakausa kan exposure sa aso na hali sa mga paputok. Pigbabantayan ngunyan kan Naga City Health Office. Respiratory tract infections, posible subuot na matrigger kan pulbura na hali sa mga paputok. Paggamit nin face mask, pigre-rekomendar kan opisina tanganing malikayan an urulakitan kan helang. Uyan report ni Chris Novello. Sinisipon na si nakamask sa Santiago Baldo kang Naga City. Puon pa kaya kan kasiributan kan holiday season, naka-experience na siya nin sipon na sinabayan pa nin abo. Kung bago mag 24, na-trigger tab. Sabi sila nga pang kang paputok. Susog sa Naga City Health Office, nanotararindaan pagdakol kan mga residente nagpapakonsulta nakakamati nin siring na helang. Posible subot na daraini kan pulbura asin aso na hali sa paputok durante kan holiday season. Susuki Dr. Ronel Mejaro, Epidemiology and Disease Surveillance Officer kang Naga City Health Office, ang exposure sa aso kan mga paputok ang posibleng nakatrigger sa upper respiratory tract infections. So pwedeng sipon, pwede din po mga allergic cough, pwede ini mag-cause ng mga exacerbation ka mga asthmatic patient. So ini pa ang wina-watch out ta typically duman sa mga na-expose ta na tao, lalo na duman sa paputok. Nakakakontribute pa subot tigdian paburo bagong kamugtakan kan panahon. Inabisuhan man kaini ang mga nakakamati nin siring na helang na tulos na magpakonsulta sa eksperto. Ining ganyan man kaini ang publiko na magsulot din face mask nganing malikin ang urulakitan ka na sambitan ng helang. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sir, anong balik alindog goal mo ngayong 2024? Mapaabis po. Paano? Para pa maging attractive. This 2024 po, tigpangako ko sa sadiri ko na kukanon ko tong goal P6 ko sa body kasi back way
last year. I'm fat po, mataba. Goal ko po talaga is maging tone. So mas mawara po ang fat sa arms, tapos sa stomach, tapos sa legs po. Yan po ang goal. Yan po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulong scammer sa Camarines Sur asin Camarines Norte nasa angatanan ng kaso huli sa saindang panloloko online. Mga mareklamo manungod sa mga order online na dain nag-abot, iyo ang piga-antisiparan kan PNP Anti-Cybercrime Unit na maruso sa ikaduwang semana kan taon. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, sa ikaduwang semana kan bulan nin Enero, asin sa mga masurunod pang semana, piga-antisiparan kan Regional Anti-Cybercrime Unit kan PNP, ang pagruso na kan mga reklamo dapit sa online scams. Inimanda kayaan panahon kung saan nakakasiguro na ang publiko na talagang dain na maabot ang sa indang mga in-order online. Antes pa man maglaog ang bagong taon, nabisto na ang pangingikil nin kwarta kan sarong 41 anyos na lalaki na residente kan San Francisco, Naga City. Sa ginibong entrapment operation kan Regional Anti-Cybercrime Unit kan PNP, naaktuhan pa ang sospek na nagkukubra nin 5,000 pesos sa sarong remittance center sa parehong syudad. Nagsusulisit yung ano nga natin dyan na congressman, pinagsolicitan niya. Nagbigay naman, kaya lang, nung huli na, tinatakot niya na kung hindi ka magbibigay sa akin ng 30,000, sisiraan kita. May mga ganong conversation. Naaatubang sa kasong robbery extortion katakod kan pagbayular sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang nasambitan ng sospek. Duwang iba pang individual sa Camarines Sur asin Camarines Norte ang nakasuhan kan PNP RACU ninhuliman sa panloloko online. Subuot sa mga ini ang nagahagad din processing fee karibay kan pigo o presir na trabaho, mantang ansaro. Yung chocolate, hindi naman darating pero nakapagbayad na. Kasi yung mga pa-order, yung details niya nakuha, send na ng demand letter, kaya napailan ng demanda. Mga 300,000. Ngunyan pa sana, nagaandam naman ang Naga City and Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team. Ta sa mga masunod na semana, syerto subuot na maruso na ang mga mapasiring sa saindang opisina, nganing magreklamo. Siring kan taon-taon na trend, mga daing nag-abot na order online ang siguradong irarani kan kadaklan sa mga ini. Taon-taon, Kate, sigon sa RACU, minalangkaw talaga ang numero kan mga nagrereklamo o nabibiktima nin online scams o itong man iba-ibang panloloko sa paagi kan online. Kaya dapat talaga maging sigurista sa gabos na oras as hindi man basta-basta magpadara duman sa mga sales talk pati na sa mga nahihiling na promotional videos. Kate? Jessica, tanuta sa ibong kan kadakol ng nangyaring online scams, kadakol pa man giraray ang nabibiktima kainingon yan. Duwang factors, Kate, ang naobserbaran kan RACU, sigun sa inda, curiosity asin tiwala. Curiosity, duman o naku-curious kaya ang publiko kung ansaro ba na seller o ansaro na pigpapabakal, scam ini o bako, kaya ang tendency, pigpupurbaran ninda. Number 2 man itong tiwala. Tiwala duman sa mga sellers dahil naman duman sa mga reviews na sa indang nahihiling online. Kaya ang pirminganing piga-abiso kan RACU na pirming magin sigurista asin ihilingon na maray, asin duman sa mga legit sellers sana magbakal kan sa indang mga pigmamaot na mga bagay. Kate? Jessica, ultimo na sana, ano na sana ang pinakamarhay na gibun tanganing dain na mas-scam? Ngunyan baga, Kate, igwamanin man iba-ibang mode of payments. Kaya ang pig-abiso kan RACU, lalo na kan iba pang mga otoridad, na pirming duman ang pilion itong cash on delivery. Tanganing antes pa man sinda magbayad, mahihiling na ninda kung ito ba talagang mga gamit o parcel na nag-abot, iyo ba talaga ito so tig-order ninda o tig-expect ninda na mag-abot. Sa rupa, Kate, ito nga ni duman sa mga legit sellers, ang abiso kan RACU, na di man sinda basta-basta, kasi ba, di ba ngunyan, mga live selling, igwa kitang nahihiling kanisa man iba-ibang social media platforms. Alagad ang abiso kan mga otoridad, duman sa mga legit sellers, siguruhon na ito lehitimo, asin nag-agi man sa mga tamang proseso ang sa indang operation online, tanganing di man mabiktima nin online scams, asin di na magbutas o mawaran nin dakulang kwarta. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica.
Mga kapuso sarong meteor shower ang pwedeng mahiling at siya nabanggi. Iyan ang peak kan quadrantid meteor shower na pigmemerar na saro sa mga pinakamagagayon na meteor shower kan taon. Posibleng mag-abot sa 11 gatos na bulalakaw kada oras ang posibleng mahiling kung mayong panganuron asin klaro ang langit. Ang tabayanan iyan bandang alas 6 ning banggi at siyan hasta antes magsirang ang saldang sa aga. Para man sa magiging kamugtakan kan panahon, padagos na nagdadanay ang amihan asin easterlies. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, Albay asin Sorsogon. Uuranon man ang iba pang parte kan nasyon, kabale ang Northern asin Southern Luzon, maging ang pirang parte kan Mindanao. Treseng pamilya sa sarong barangay sa Legazpi City apektado kan pagbagsak kan dike kung saan nakatindog ang saindang mga harong. Presenteng sitwasyon kan mga residente, aramon sa report ni Rosie Nieva. Sinabat nin dakulang problema ang bagong taon kang treseng pamilya sa syudad ni Legazpi, makalis maapektaran ang mga harong kaini ka nagbagsak na dike sa barangay Buraguis. Ang pighihiling na rason, bako ang pag-uuran, alaga ng pagpatindog nin mga harong sa ibabaw kan dike, hasta sa dain na kinaya kan istruktura ang gabat kaini. Number one, sala talaga ito. Dahil ito pwede talaga naman istaran. Ta nagkaigo kay pressure so dike, ta sige na nilang darakula, sige ng konkreto, magabat na. Sa ginibong inspection kan City Engineering Office, nadiskubre na igwa ng mga gatak ang mga harong digdi, mantang aniba haros nagtatagilid na. Pagrampaog, diretso ko buhat, kami naigda pa sana ako. Rekrap po yan, pinarekrap man po yan, kaya lang din mga pundasyon. Sa ngunyan tuyong banggi, nagtitinir muna sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Pag makaturog sa evacuate po, tas pagkaaga magagdi na lang po. Tapi gagamit po kaya ang classroom. Sa pakikipag-ulay kan news team sa mga opisyal kan barangay, sa ngunyan pigahanapan naman subuot nindanin relocation site ang mga apektadong pamilya. Nagpagirumduman ang City Engineering Office sa mga residente na daipagpatinduganin mga harong ang mga river control infrastructure, hulita pwede ining magresulta sa mas malalang problema. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Was-was ang tagay. Tapos niyo? Exercise siguro, kulang ka sa exercise. Gusto ko pong ma-improve yung growth ng body ko kasi po, as a kid, I've grown, parang hindi po ako confident. Gusto ko lang pong ma-improve yung confidence ko and yung parang posture ng body ko. Yun para maging mas fit, tsaka mag-focus sa sarili muna ngayong taon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kafiestahan kan itom na Nazareno saro sa mga taon-taon na pigaabangan kan mga deboto sa fuerang barangay kan Calabanga, Camarines Sur. Debosyon kin Nuestro Señor Jesus Nazareno na yung nagsiserving patron kan parokya. Laom na mapatalubo pa sa mga masunod na taon. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Nasa atubangan sa nakanharong ni Nanay Merlinda, ang parokya kan itom na Nazareno sa barangay Binanwaanan, Pequeño, Calabanga, Camarines Sur. 15 taon na ang nakakalihis kan imok na inisa sa indang barangay. 15 taon naman kan magpuon an sa iyang debosyon sa mahal na puon. Ang lugar may garuma ugma siya pagkaabot niya. Nag-abot yan si amang Nazareno garo 2009. Sa napaparaning kafiestahan kan itom na Nazareno, ang pigdedebosyon ni Nanay Merlinda, maray na buhay para sa iyang bilog na pamilya. Dakulang bagay nga ni daa para sa mga residente kan barangay, na yaon na mismo sa saindang lugar an puon. Simple sa naman ang magiging selebrasyon kan kafiestahan kaini. May novenaryo, magkakaigwanin prosesyon sa Petsa 8. An misa sa Enero 9, papanginutan ni Arsobispo Rolando Tria Tirona, pati na ang gigibuhong kumpil asin bunyag. Puro kadtong sabing daidaan ng mainito ng panahon, tapos tig prosesyon daanin dayan haling lugsad
pasiring digdi sa pikay niya. Naghahagad siguro sinda ka ito ning mag-uran, o nakabtan man siguro, kaya hanggang ngunyan, yung pamangiraray, nagdadakula na ang pagdebosyon. Sigun ki Father Russell Pletado, may dati nang nagdedebosyon sa itom na Nazareno kan panahon, na iyumang nagdara kan pagtubod sa saditnindang komunidad. Kaya pigmaut na magmukna digdinin simbahan na an patron mismong an itom na Nazareno, nga aning day naman magrayo paan mga deboto. Si Black Lazarin, araman niya to na si Jesus iyan, si Kristo, asin nailing niya to na kan si Kristo bagayon sa kinaaban, nag-agi ng pagsakit, ang magsakripisyo. Kaya siguro ang mga nagdidebosyon sa iya, nakakakonektang marahinin hulita kita bilang tao baga. Permita may pagsakripisyo sa buhay. Sa ditsanaan komunidad kan parokya kan itom na Nazareno, alagad nagdalaom man sinda Father Russell na pag-abot kan panahon, mas mabibisto pa ini, asin mas mahewas pa ang debosyon sa mahal na puon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang bateryanin mga truck ang nahabon mantang nasa laog kan Regional Fish Port sa Banwaan kan Bulan, Sorsogon. Sigun sa report kan kapulisan, sarong lalaki ang nagpurbar na ipabakal sa sarong junk shop ang anum na baterya. Alagad huli sa naglakop na impormasyon, dapit sa harabunan sa Fishport, dahi ini binakal kan may sadiri kan junk shop, imbes tulos na nagreport sa mga otoridad. Sa pagresponde kan mga otoridad na dakop ang 16 anyos na lalaki na tulos man na ipig-turnover sa kustodiya kan MSWDO. Day naman nagpaonra nin entrevista ang manihamiento kan Fishport, alagad pigsyerto kay ni ang mas mahigot na seguridad huli sa insidente. Tourism activity sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkang Mayon, balik operasyon na alagad Tourism Office, pigbabawal pa man giraray ang pagsakat sa bulkan. Kuntano, aramon ta sa report ni Rosie Nieva. Huli sa pagbaba na kan alert level kan Bulkang Mayon, buhay na liwat ang mga tourism activity sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Siring na sana kan ATV riding sa barangay Misi Daraga na haros minuminutong may nag-aabot na mga rider. Magpapasko ka na kaaging taon kan tinugutan na liwat na may makasakat na ATV sa lugar na ini. Kaya sinda Lori Lee nagikan pang Pampanga, sinamantala na ang pagkakataon. Ito po yung dream destination dito sa Pilipinas bago kami mag-abroad. Sobrang worth it, sir. Ang pamilya man ni Joseph Dagka, nagikan pa sa Davao City. Aminadong ikinaugma, aniwat na pagbabalik ka na sambitan ng aktibidad sa masalawig na distansya. Although, first time ko ngayon, pero nag-enjoy talaga ako kasi medyo malayo-layo ito ng konti. Ikinaugma man inikan mga negosyante sa lugar, urog na, tapirang bulan man na naging malaymay ang saindang kita. Maraming salamat po at pinayagaan ng kami ng municipal at saka tourism. Apara sa ATV riding, zipline man ang na-enjoy ngunyan kan mga turista sa Barangay Bonga, Legazpi City. Sobrang enjoy, memorable. Dati kasi sir, nung nag-alert level 4, alert level 3, binawal po kami dito. Hanggang sa baba lang po kami. Sa ibong kan pagbabalik ka na sambitan ng mga tourism activities, nagpagirumduman giraray ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office na pigpapangalad pa ang overnight sa laog kan danger zone, asin ang direktang pagsakat sa Bulkang Mayon. Pinagbabawalan po yung staying overnight at Mayon, any place in Mayon at Mayon Volcano. So, yung apektado pong tourism activity is yung Mayon Trek. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Kasabay kan paglaog kan taong 2024, pinuna naman kan lokal na gobyerno kan Daet Camarines Norte ang pagpapangalad sa paggamit ng single-used plastic. Ini como parte kan pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 asin inaprubahang ordinansa kan nakaaging taon. Sigun sa Menro, halawig na panahon naman sindang nagkaigwanin mga information education campaign dapit sa nasambitan ng pagbabago kaya mayo nanin rason para day ini maipautob. Apwera sa single-use plastic, ipapangalad naman ang plastic bags, styrofoam, plastic cup, and utensils asin iba pang gibo sa plastic. Mantang tutugutan man ang mga biodegradable plastic, microwavable containers, paper cups and plates, string o eco bag, metal asin laminated meal box. Igwamanin isusunad na penalidad sa siisay man na madadakop na mabalgar sa nasambitan ng pulisiya.
Kaya komo pagsunod sa patakaran, sarong online seller ang nagpunaman na maggamit nin mga lumang kalendaryo komo pampatos sa iyang mga produkto. Mine-make sure ko naman po na yung item po na matatanggap nyo ay yun pa din, quality pa rin po na kung ano yung natatanggap nyo ng unang-unang mga pag-order nila sa akin. So, kailangan lang po talaga magsunod sa kasi ordinance po yun. Dumarami po ang basura. Pagka hindi po tayo umaksyon dito sa bagay na ito, lahat po ng ating tubig, yamang tubig at mga areas, mga kalsada ay tigak pong magdudumi. Motorcycle riding skills ipigbida ni Jenilyn Mercado sa iyang social media. Mantang World War II, iyo ang tema kan bagong historical series na Pulang Araw. Uya ang report. Ipinahiling ni Jenilyn Mercado ang sa iyang motorcycle riding skills sa iyang Instagram. Kinabiliban man ini bako sa nakan sa iyang fans, alagad kundi magin kan sa iyang kapwa celebrity. Sa presente, nagpapadagos ang sa inang taping sa pigaan tabayan ng Love, Die, Repeat na madadala na soon sa GMA kung saan makakaibanan niya si Sian Lim. Panibago na namang historical series ang dapat na antabayanan sa Kapuso Network. Ipinaluwas na kan Pulang Arawan sa indang short teaser kung saan may hilingan sa indang World War II backdrop na may fighter jets pa. Pagbibidahan ini ni Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, Alden Richards as indakul pang darakulang artista. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini as iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as in i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.